Balita, minalit lamang ng palasyo ang mga naglalabasang survey tungkol sa performance ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Sa katunayan nga ayon kay Press Secretary Serge Remonde, ay patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng Pangulo sa kabila nito. Yan ang Express Balitang hatid ni Cristina Tanyo. Tuloy pa rin ang trabaho ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ayon kay Press Secretary Serge Remonde, hindi natitinag ang Pangulo sa mga resulta ng mga survey. Ayon kay Remonde, sa kabila ng patuloy na pamumulitika ng oposisyon, pinalawig pa ni Pangulong Arroyo ang mga programa nito kagaya ng pagpapataguyod ng edukasyon at pangangalaga sa kalikasan. Sa katunayan, tinututukan ngayon ng punong ehekutibo ang programang pangkalikasan sa harap ng panganib na dala ng climate change. The President reorganized the Task Force on Climate Change into 14 task groups, each one headed by a cabinet member, that will jumpstart a national action plan to reverse climate change. Nilagdaan din ng Pangulo ang Executive Order 774 na nagtatakda sa araw ng Biyernes bilang araw ng Pangulo para sa environmental concerns ng bansa. Kaugnay nito, personal na nagtungo si Pangulong Arroyo sa Taguig upang kamustahin ang programang tutugon sa greenhouse gas emissions sa lugar. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita Express. Pinangunahan ni dating Police Officer Glenn Dumlao ang panibagong hanay ng mga testigo na magdidiin kay Senador Panfilo Lacson bilang suspect sa Dacer Corbito double murder case. Ang mga ito ay sina William Lopez, Alex Diloy at Willie Cabugin na tumulong umano sa mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa pagpatay kina PR man Bobby Dacer at driver na si Emmanuel Corbito at pagsusunog sa mga labi nito. Hindi naman daw natatakot ng mga testigo sa pagharap sa preliminary investigation kahapon dahil sapat naman umano ang ibinibigay na seguridad sa kanila. Pinayuhan ng Malacanang si Deputy National Security Advisor Chavit Singson na harapin ang kasong isinampa dito ng kanyang live-in partner na si Rachel Chongson. Si Singson ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ani Press Secretary Serge Remonde, dapat ay kumilos ito ng tama lalo na't nasasangkot ito ngayon sa iskandalo. Hindi naman tinukoy ni Remonde kung magiging dahilan ba ang kaso para tanggalin si Singson sa gabinete. Wala pa rin katiyakan ng pulisya kung nasaan na ngayon ang mga suspect sa pagpaslang sa Phil-Canadian film critic na si Alexis Chioseco at live-in partner nitong si Nika Bohink. Pero habang lumalalim pa ang investigasyon sa kaso, nadiskubring nakipagkaibigan umano sa isang manipurista at isang magbobote ang pangunahing suspect na si Criselda Dayag bagong katulong ni Chioseco at ginamit ang address ng mga ito para makakuha siya ng trabaho. Ginamit din umano ni Dayag sa pagkuha ng police at barangay clearance ang address ng mga kaibigan. Napag-alaman din ng pulisya na kasapi si Dayag na isang robbery gang na tina-target ang mga mayayaman. Posible manong gawa-gawa lamang ang pangalan ni Dayag dahil hindi siya nakatala sa alinmang police records. Patay ang dalawang lalaki matapos umano pagtangkaan ng mga ito na nakawa ng isang butika sa Balintawak, Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang Express Balita ni Jake Morales. Patay na ng datna ng mga miyembro ng media ang dalawang lalaki ito sa kahabaan ng FEMA Road Corner EDSA pasado alas 3 kaninang madaling araw. Ayon sa security guard na si Sunny Ugale, tinangkang looban ng dalawang 24-hour drugstore na kanyang binabantayan sa Balintawak. Pagpasok lang, bigla kong tinutukan. Sabi niya, parang huwag ka nang lumaban, pero lang kailangan namin. Hinawakan ko pa din yung baril kasi hindi ko binitawan kasi nakatutok sa akin. Nung tinadyakan na ko yung isa, yun. Nabitawan ko, biglang nag-withdraw naman sila, matras na. Isang babae umano ang tumawag at humingi ng tulong sa mga pulis matapos makita ang komosyon sa drugstore. Nataon namang dumadaan sa lugar ang isang mobile patrol vehicle ng QCPD Police na siyang agad na rumesponde. Nagkaroon ng habulan sa pagitan ng mga pulis at mga suspect na sakay ng isang motorsiklo at sa lugar na ito sila inabot ng mga otoridad matapos manlaban. Yung grupo na riding in tandem na maaaring ang gusto nito sa gwardiya, maaaring hold up kunin yung armas na lang gagamitin sa pang-hold up.
kung sino lang makita nilang pwedeng hold up yun, maaaring tao. Kasi marami tayong mga tao na naglalakad yan. Siguro dahil itong madaling araw, nakita nitong drug na medyo nag-iisa yung gwardiya. At talaga nag-take advantage sila. Na-recover mula sa mga ito ang 2 kalibre 38 baril na kanilang ginamit sa kanilang operasyon. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang katauhan ng 2 suspect na di pa nakikilala. Jake Morales, Nagbabalita Express. Nagkaroon ng mga aksidente sa ilang kalsada sa Metro Manila kagabi. Ang itinuturong dahilan ang madulas na kalsada na dulot ng pagulan. Nagbabalik si Jake Morales. Wasak ang windshield ng bus na ito matapos bumangga sa konkretong pader ng MRT mag-aalauna kaninang madaling araw. Ayon sa driver ng bus na si Abraham Tumala, papunta sana sila sa Ayala, Makati nang biglang dumulas ang kanyang minamanehong sasakyan. May nasa unahan ko na truck ni karga na para hindi ko maabutan siya. Nagpreno ako, pag-apply ko ng preno, umikis yung bus ko, tumagilid. Pag tagilid sa bus ko, tuloy-tuloy na yung kuha niya, hindi ko na makuha. Pinitik-pitik ko yung preno, wala, tuloy-tuloy pa rin siya. Maliban sa nasirang unahang bahagi ng bus, walang nasaktan sa 3 pasahero nito. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may pananagutan ng driver sa insidente. Samantala, ilang minuto lang ang nakalilipas, bumangga naman ang kotseng ito sa isang dump truck sa kabaan ng Quezon Avenue. Nanindigan ang truck driver ng We Enterprises na wala silang kasalanan sa nangyaring aksidente. Nakasignal po ako ng kaliwa pa yung na gano'n na maya-maya bigla na lang sumalpok sa gulat niya ako biglang mimpak. Paliwanag naman ng ama ng driver ng kotse, handa silang makipagtulungan sa mga otoridad para maresolba agad ang kaso. Walang malubhang nasaktan sa naganap na aksidente. Daan-daan lang din daw yung takbo nila. Kaya lang, siguro na hindi rin niya napansin na mag-u-turn itong dump truck. Kaya siguro sumalpok yung sa likuran. Jake Morales, Nagbabalita Express. Update naman tayo sa bagyong Labuyo. Wala nang nakataas na storm signal sa kahit anong bahagi ng bansa. Ito'y habang tinatahak nito ang direksyong patungo sa Southern Japan sa bilis na 9 kilometro bawat oras. Nananatili naman sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna ang lakas ng hangin ng bagyong Labuyo. Kaya patuloy pa rin itong magbibigay ng madadalas na pagulan sa katimugang Luzon at Visayas, lalo na sa mga nasa kanlurang bahagi. Mag-ingat po sa flash floods at landslides. Inaasahan namang nasa 820 kilometro na sa silangan ng Tuguegarao ang bagyo bukas ng umaga. Matapos ang Bulkang Mayon at Taal, nagpapakita na rin ang Bulkang Canlaon sa Negros Occidental ng senyales na posible itong pumutok sa malapit na hinaharap. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nitong August 23 hanggang September 1st, mahigit sa 200 volcanic earthquakes na ang kanilang naitala sa paligid ng bulkan. Pero sa kabila nito, wala pa ring itataas na alert level ang PhilBox sa Bulkang Canlaon dahil wala pa naman umanong nagbabago sa stem emissions nito. Sa isang pambihirang pagkakataon, ipinakita kaninang umaga sa mga miyembro ng media ang ilan sa mga pelikulang kalahok sa gaganaping Cine Europa sa EDSA Shangri-La Cinema. 12 classic at contemporary films mula Europa ang mapapanood ng libre ng publiko simula sa Setyembre 11 hanggang 20, 2009 sa Siang Cineplex sa Mandaluyong. Ipapalabas din ang mga nasabing pelikula na may iba't ibang tema sa Cagayan de Oro at Cebu sa darating na Oktubre. Bahagi pa rin ito ng programa ng European Union upang maipakilala sa mga Pilipino ang kultura at pelikulang nagmula sa mga bansa sa Europa. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs ng araw ng Biyernes. Have a good weekend. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik po sa Lunes, alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.